Hinabol at binangga ng China Coast Guard ang BRP Datu Sanday malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea kanina. Live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta at anong nangyayari dyan ngayon? Oo, Jester, 5 barko ng China Coast Guard ang sabay-sabay na binomban ng tubig ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR habang naglalayag patungong Escoda Shoal kanina. Kasabay niyan, ilang beses na direktang binangga ng Chinese vessels ang barko ng Pilipinas na nagtamo ng pinsala. Nagsimula sa gitgitan at habulan hanggang sa nagpang-abot ang barko ng BIFAR na BRP Datu Sanday. 6 na beses binangga ng China Coast Guard vessels at Chinese Maritime Militia ang barko ng BIFAR kung saan kami nakasakay ngayon. Nangyari yan sa gitna ng aming paglalayag patungong Escoda Shoal sa West Philippine Sea kanina lamang. Tinamaan sa parehong gilid at nguso ang BRP Datu Sanday. Ilan sa mga barko na humabol sa amin ay mga parehong barko rin ng China Jess na bumangga sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda halos 1 linggo na ang nakakalipas. Isang News 5 sa mga sakay ng barko ng BIFAR na nakakita mismo sa mapanganib na aksyon ng China. Nang papalapit na kami sa Escoda, dito na mas naging agresibo ang CCG. Jess, isa-isa nang winoter cannon ng Chinese vessels ang mas maliit na barko ng BIFAR. Umabot sa 5 CCG ang sabay-sabay at magkabilaan pa kung bombahin ng tubig ang BRP Datu Sanday. Jess, ito pa yung mas matindi, tumagal yan ng halos 1 oras. Basang-basa ang mga crew ng barko ng Pilipinas maging mga miyembro ng media. Pinasok din ng tubig ang barko kaya nabasa ang mga gamit. Mabuti naman at walang nasugatan na crew ng BIFAR. Yun nga lang, nagkasira-sira ang navigational at communication equipment ng aming sinasakyang barko. 70 nautical miles o 140 kilometers ang layo ng Escoda sa mainland Palawan, kaya pasok ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa ulat ng Chinese media, iginiit ng China Coast Guard na bahagi ng control measures nila at normal navigation missions ang panibagong insidente na nauwi sa banggaan at water cannon attack. Sinisisi rin ng China ang mas maliit na BIFAR vessel na nagsagawa umano ng dangerous maneuver sa mas malalaking barko nito. Maging mga mangingisda, tinataboy din umano ng China sa Escoda. Nakausap natin ang ilan sa kanila gaya ni Tatay Punyong Lopez na mula pa sa Balayan, Batangas. 4 na araw daw ang biyahe nila patungong Escoda kaya naghihinayang siya na kaunti lang ang huli nila. Jess, kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong water cannon attack at pagbangga ng China sa barko ng Pilipinas. Sa isang pahayag, tinawag ng gobyerno ng Pilipinas na unprofessional, agresibo at iligal ang aksyon ng China. Samantala, bandang 3:00 kanina nang pinili ng BIFAR na wag nang ituloy ang aming biyahe patungong Escoda para sa kaligtasan ng crew. Kaya sa mga kapamilya, kaanak ng mga crew ng BRP Datu Sanday na kasama namin ngayon na naglalayag ay wag po kayong mag-alala at nasa mabuti na po silang kalagayan. Hindi pa masabi ng BIFAR ang halaga ng pinsala sa BRP Datu Sanday. Isa sa ilalim pa kasi sa assessment ang barko. Jess, balik muna sa iyo. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Gio Robles. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe